Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, ngayon tayo nagbabalik muli mga babayan, no? At shoutouts muna tayo sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Ito pong Senado, mga kababayan, no? Ayon po sa balita ay nanganganib daw po, no? At posible nga daw po mga kababayan na ito pong 18 kargador o 18 maleta boys mga kababayan ay gagamitin daw po, no? Posibleng gamitin para manggulo. Mga kababayan, okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ayan, shoutouts po sa inyo mga kababayan, alright? So, ito na nga mga kababayan ng latest news update ngayon, no? Grabe, dahil desperado na po talaga, no? Ito pong mga nasa kabilang kampo, mga kababayan. Mukhang pati etong Senado po, no, balak nilang lusubin, no, at kung makikita natin talagang sirang-sira na, no, ang kredibilidad ng Senado simula po, no, nung itong si Cayetano ang umupo bilang Senate President mga kababayan. Talagang sobrang gulo po, no, ng mga nangyayari diyan po sa Senado at ngayon, no, ultimo Senado po mga kababayan ay nanganganib na po. No, posible pong sabi nga sa balita meron po silang problema ngayon, no, sa seguridad, no, dahil meron daw pong banta sa seguridad ng Senado mga kababayan. Alam nyo, no, ito pong pinag-uusapan natin dito, no, hindi ko po kayo sinasabing maniwala po. No, ang sinasabi ko po dito ay sarili kong opinion mga kababayan, okay? So i-comment nyo lang po yung inyong opinion dyan. Okay, so ito, pag-usapan natin mga kababayan, ito po mga balita na to na kung saan talaga namang nakakadismaya na. Ito pong mga nangyayari o mga pangyayari ngayon sa Senado. Okay, so ito po yung balita mga kababayan. Hinigpitan pa ang seguridad sa Senado dahil sa umano'y banta sa gusali at paligid nito. Mula umano sa direktor ng National Bureau of Investigation ang impormasyon. Kaya kinwestiyon yan ni Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Kara, ramdam nga natin ang mas matinding seguridad dito sa Senado kasunod nga ng mga ulat na may seryosong banta dito. Grabe, desperado talaga sila. Hindi na simple ang pagpasok sa compound ng Senado. Kailangan may ID o aprobadong visitor's form. At ang mga sasakyan, ipinabababa ang salamin at sinisilip ang ilalim gamit ang salamin. Bantay sarado ng pulis ang loob at labas ng Senado. Naghigpit sa seguridad matapos pulungin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Sergeant at Arms. Matapos sabihin kahapon ni NBI Director Melvin Matibag sa Blue Ribbon Committee na may potential threat o banta sa gusali at paligid ng Senado. Sabi rin ni Senador Tito Soto na kasama ni Gatchalian sa new majority na clear and present danger sa Senado dahil sa seryosong banta batay sa intelligence na nakalap. Pero ang bantang yan, kinwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi na ibahagi sa lahat ng senador. Patuloy niyang iginigiit ang pagiging Senate President at nagtatanong. Talagang no, kapit tuko, no, itong si Cayetano at hindi pa rin niya matanggap, no, na hindi na po siya Senate President mga kababayan. Kung anong klase ang banta, sino ang nag-assess at ano ang ebidensya. Pagpunto niya, hindi naman galing ang impormasyon sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA na siya anyang inatasan ng konstitusyon ng mga laga sa Senado. Dapat anyang timbangin muna ang impormasyon kung galing sa NBI na ipinunto niyang humarang kay Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 11 at sinisi niya sa pamamaril sa pagitan nito at ng Senate Security noong May 13. Grabe, no? Sinisi ka pa namin makakuha ang panig ng bagong mayorya kaugnay niyan. Pero sabi ng itinalaga nitong Sergeant at Arms sa si retired Police Major General Alfred Corpus,
Inaalam pa niya kung anong specific threat sa Senado. I have to find out kung saan yung source ng info and then find out kung ano talaga yung specific threat. If there is a threat, siyempre, it's always naman yan, calibrated yung response natin according to the threat level. May hiwalay pang inaalala si Senador Ping Lacson ang lumalaki umanong pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas hanggang sa batalyon at regional levels na delikado niya kung samantalahin ang mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Naugnay tama umano po ito yan. sa power play sa Senado, flood control scam at pagmahal ng bilihin. Bagaman sketchy and raw o malabong impormasyon pa. It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Grabe. Kara, naglabas din ng memo si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian kaugnay nga sa heightened security measures na ipinatutupad ngayon dito sa Senado. Inatasan niya rin ng Senate Secretary na i-secure ang lahat ng record at dokumento ng Senado at nagpapatupad din ng no visitors policy. Hinihikayat din ang lahat ng mga empleyado na mag-work from home muna hanggang sa Huwebes. Okay, so yan mga kababayan, no? At talaga namang precautionary measures, no, yung ginagawa po, no, ng ating Senado. At ito namang si Cayetano, mga kababayan, ay sinasabi niyang parang wala pong threat, no, sa Senado. Ayan na naman tayo mga kababayan. Wala na namang threat, no? Tapos, pag andyan na yung threat, mga kababayan, tsaka na naman sila magrereklamo. Bakit hindi na naman inagapan? Bakit hindi binantayan ang Senado? Diba, mga kababayan? Okay, so ito pa mga kababayan, maidagdag na rin natin, no, dito po sa balita na to. Clear and present danger. Ganito ay nilarawan ni Senator Vicente Tito Soto III ang kasalukuyang banta sa seguridad ng Senado. Matapos kumpirmahin ng ula, binigyang diin ng senador na nangangailangan ito ng seryosong atensyon. Tama. Kaya naman kasalukuyan ng inihahanda ang mga kaukulang security measure. Gayunpaman nakadepende pa rin aniya sa rekomendasyon ng mga security experts kung kakailanganing suspindihin ang operasyon ng institusyon o magpatupad ng lockdown. Samantala, mas malalim na anggulo naman ang ibinahagi ni Senator Panfilo Ping Lacson. Nagpahayag ng pag-aalala si Senator Lacson na ang lumalaking frustration o pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas ay maaaring magdulot ng panganib kung pagsamantalahan ito ng mga destabilizer. Ayon sa senador, bagamat hindi pa beripikado ang impormasyon na nakarating sa kanya, ang antas ng pagkadismaya ng militar sa mga nangyayari ngayon ay umabot na umano sa batalyon at regional levels. Maigting din umanong nagmamatiyag ang nasa sandatahang lakas sa mga pangyayari sa nagpapatuloy na krisis sa pambansang antas na aniya ay dulot ng kombinasyon ng mga panloob at panlabas na problema. Muli namang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na nananatili silang nakaangkla sa isinasaad ng batas. Hindi rin aniya sila magpapaapekto sa anumang usaping politikal. Of course, nakikita namin yung nangyayari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami pingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. Nauna rito, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na ipinaalam sa mga kinauukulang sektor ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na may potensyal na banta sa gusali ng Senado at sa mga pasilidad nito. Dahil dito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtiyak sa seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at kawani ng Senado. Ngunit para kay Senator Alan Peter Cayetano, ang banta sa seguridad ay unverified. Binigyang din niya na ito ay galing sa isang kinokontrol at hindi neutral na National Bureau of Investigation. Nako. Ayon pa kay Senator Kung titignan ninyo yung mga salita ni Cayetano, mga kababayan, yan yung ano eh. Yan yung way na para siraan, no, yung kredibilidad ng NBI, 'di ba?
at iba't iba pang ahensya ng ating gobyerno. 'Di ba? Ultimo Malacanang sinasabi niya, 'di ba? Na yung Senado daw po nila Win Gatchalian, no, Senado daw po 'yan ng Malacanang. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya no? Nakita ninyo kung paano yung kung paano niya sirain, 'di ba? Ang Senado. Kung bumaba na lang ba siya sa pwesto, wala naman na silang bilang Ini-insist nila 13, no? Nasaan na yung 13 nyo? Nasaan na yung 13 nyo? Nasaan si Bato? 'Di ba? Wala naman si Bato. Nasaan si Jinggoy? Wala naman si Jinggoy, nakakulong na. Si Chis lumipat na. Nasaan pa yung 13 ninyo? No? Kakakapalan na lang talaga ng mukha na itong si Cayetano, kaya siya nandiyan pa sa pwesto niya. Makapal na lang talaga yung pagbumukha niya. Cayetano ginagamit lamang ito bilang political narrative upang i-pressure ang Senado at ilihis ang usapin mula sa korupsyon sa flood control. Nako? Ililihis daw yung usapin sa flood control, mga babayan. No? Sino ba naglilihis ng usapin? Bakit hindi nyo pinaharap yung 18 Marines na sinasabi ninyo? No, yung 18 kargador, ba't hindi ninyo pinaharap dun sa investigasyon? Kung talagang gusto ninyong matuloy yung investigasyon sa flood control. 'Di ba? Jen Neresina. Ganun lang naman kasimple yun, mga babayan Kung talagang gusto nilang matuloy yung investigasyon na yan sa flood control, bakit hindi nila pinaharap? No? Yung 18 kargador. 'Di ba? Nandun na rin lang sa Senado, hindi pa humarap. Tapos nung na-dismiss yung meeting, bigla silang magsasabi, wala na sir dinismiss na Parang panggagago na lang talaga no? Ito po, ano ba sabi netong si Senator Ping Lacson, mga kababayan, tungkol po dyan, no? Ito, panoorin natin. Yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na si Senador Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari yung pwedeng maibahagi sa amin, Sa paanong paraan yung banta? Paano natanggap? Text ba yan? Okay. Yeah, some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Otibag, di ba? At lumapit na doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hear openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, na nakausap ko rin siya kanina Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa rank naman ng uniform services. Not necessarily our forces, pwedeng our forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang nasa niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung matinong hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa na nag-deliver ng malay-malay pang pera. Nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nagugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ng panawagan, hindi direktamente sa members ng forces o kaya sa Philippine National. Actually, nung nakaraan pa yung mga babayan, yun sinubukan nila. Yung sinasabi ko nga, sinubukan nila na magkaroon ng kaguluhan diyan po sa Senado. So ito po ay opinion ko lang at sarili kong analysis, mga kababayan. Kasi kung papansinin ninyo yung galawan, bigla silang nanawagan na pumunta sa Senado yung mga supporters po nila. 'Di ba? Alam naman nga nila na maselan po itong mga nangyayari na to. At kung marami pong tao doon, may posibilidad na magkagulo at nangyari na nga po. 'Di ba? Nagkagirian yung mga supporters. 'Di ba, mga babayan? Yan yung gusto nilang mangyari. Yung magkaroon ng kaguluhan po diyan. 'Di ba? At saka ayan na naman. Pumunta na naman sila ron. Tapos hindi na naman sila umattend doon sa hearing. So kung sinasabi nga natin, kung sila po ay nasa panig talaga ng katotohanan at pawang katotohanan lamang yung kanilang mga sinasabi, haharap sila sa kahit anong investigasyon. Kahit sino pa yung nag-iimbestiga sa kanila, haharap sila.
kahit pa etong si Win Gatchalian na hindi nila kinikilala bilang Senate President, mga kababayan, no, haharap sila kung sa katotohanan lamang po talaga yung kanilang mga sinasabi. Pero since hindi nga sila humarap, so magkakaroon talaga ng agam-agam yung taong bayan. Mapapaisip. Diba? Mahahati yung opinion. Diba? O kayo mismo Diba? Mapapaisip kayo Bakit sila hindi umaten? Bakit sila hindi pumunta doon sa hearing na yon ng Blue Ribbon? Kung talagang nasa katotohanan sila. So ibig sabihin, parang may tinatago itong 18 kargador na to na sabi nga ni Senator Tulfo, mga babayan. Di ba? Pagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung ang level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yun, dishonorably discharged. Yung meron pa may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya, hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisaw nila yung mga marine elements na nasa 18. Kasi sabi na, disgrace yan sa servisyo. Ang marine, laging yung integridad na taas. Anyway, going back to the information, yun na, meron siyang natagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasite for contempt at pagkatapos in-order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements not necessarily from the uniformed services kung hindi mga civilian ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, yung can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. Pwede mag-trigger ito. Kasi kung napansin nyo rin, di ba? Walang puksat yung protesta doon sa harap ng Senado. Kasi kakaunti, may program, merong malaking screen doon na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, nakapansin namin, kasi 10-20 lang sila doon, talagang naka-digital sila doon, nakababad. Yun ang hindi natin parang yun ang pinababantay sa atin. Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot o kung sa loob, siyempre may security threat talaga may tuturin laban sa Senado, sa institusyon, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Tem Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bandang sinasabi? Sa aming chat group, again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa ipadlock Kasi ang padlock, stopgap yun Tapos hindi maganda tingnan. Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Tem Gatchalian. Sabi ko, tumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila Kakausapin sila ni Senator Cayetano, di ba naman kung sino susundin. So, parang maliwanag lang na, maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano pa mga grupo, kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, with all due respect, na nakaka-confuse, nakakagulo. So, ang sinadjust ko, meeting lahat ng department head para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila, basta nasusunod nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership. Pero look out din nila kung sila susunod doon sa hindi kinikilala ng liderato, pwede sila ma-sanction administratively. Kasi illegal yun, hindi yun authorized. Paliwanag kasi pati yung, isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll, at saka medyo delikado para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siya ma-open sa anti-graft na kaso doon. Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, walang unity of command, dapat isa lang yung talagang kinikilala ng leader ng Senado, yung acting Senate President at the moment. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanent Senate President. So mabuti rin na hindi pumayag si Win Gatchalian. Siguro nakita niya na mayroong trap sa kanya. Na posible talaga na madali. Na baka ituro pa si Senator Win Gatchalian pag nagkaroon po ng kaguluhan, especially doon po sa mga sahod. 'Di ba? So pwede siyang mapahamak, mga kababayan. Kaya good thing na hindi pumayag si Senator Win Gatchalian. At take note kinilala po yan ng Malacanang.
Kaya nga sabi dito ni Senator Ping Lacson, ang talagang nanggugulo po sa Senado ay ito pong si Cayetano, mga kababayan. Siya naman talaga eh. Diba? Meron bang iba? Meron ba ibang nanggugulo sa Senado? Meron bang ibang magulo sa Senado? Wala naman, di ba? Di ba? Si Cayetano lang eh. Yung banta sa institusyon, kasi meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May Hindi lang, impormasyon din bang hindi lang sa nalabas? institusyon, hindi lang sa senador, ramaan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa senado, putukan na hindi na control. Magugulo po bansa natin eh. Di ba ma-destabilize yung buong gobyerno? Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya, na-share ko na rin. At yun yung gusto nilang mangyari. Di ba? Matagal na nilang pinupush yung destabilization plot. Di ba? Matagal na nilang gustong mangyari yan. Dito, makikita natin, mga kababayan, no? Pag nagkaroon ng destabilization plot, sino ngayon? No? Tanong ko lang sa inyo. No? Sino ngayon ang pumipigil sa investigasyon, no, ng impeachment netong si Sara Duterte? Take note. Kung titignan ninyo yung timeline, mga kababayan, yan yung panahon, no, na pagpasok ng impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Yan din yung panahon, no, na nagbobotohan, no, ang Kongreso, mga kababayan, yun nangyari sa Senado. Nagbobotohan yung Kongreso sa impeachment ni Sara, mga kababayan, nangyari yung pag-agaw ng pwesto sa Senado. Tignan niyo yung timeline at tignan niyo yung strategy. 'Di ba? Pag mayroong big news tungkol dito kay Sara Duterte, mga kababayan, especially etong impeachment po niya, ano nangyayari? 'Di ba yung mga kaalyado nila gumagawa ng isang malaking balita? 'Di ba? Nung papasok ngayon, mga kababayan, yung impeachment complaint ni Sara Duterte sa Senado, ano nangyari? 'Di ba? Nangyari yung putukan sa Senado. Habang busy tayo, no, na nanonood doon sa putukan sa Senado, natabunan yung issue, no, ng pagpasok ng impeachment complaint ni Sara Duterte sa Senado. 'Di ba? Ano na tinututukan ngayon, mga kababayan? Hindi na yung impeachment ni Sara. Ang tinututukan ngayon, mga kababayan, is yung kaguluhan na nangyayari mismo sa Senado. Nawala na yung usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Natabunan na yung impeachment ni Sara. Di ba? Which is yan yung gusto nilang mangyari. Guluhin yung Senado para matabunan or if possible, ma-delay pa yung impeachment ni Sara Duterte. No? At worst comes to worst, mga kababayan, na posible maging plano nila is yung destabilization plot. Okay? So, totoo yung sinasabi dito. No? Tama yung sinasabi dito ni Senator Lacson. No? Na posibleng gamitin po yung kaguluhan sa Senado ng mga hard elements. Posible magkaroon uli ng putukan at mag-escalate po yan at mapunta sa destabilization. Pwede kasing gamitin yan, mga kababayan. Diba? Tuloy natin. Sa ating mga kasama sa media, sa ating mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa ranggo ng ating uniform services. Na kung saan, yung pinagmamasdan nila yung bangayang Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinangambahan. Kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan ng trigger ng isang ng kaguluhan sa loob ng Senado, na magkaroon ng putukan. At kunwari, nire-rescue itong 18 dahil dumating sa punto na ipapadetain sila. O kung merong armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces, at ito yung mga civilian, mga armed elements na unauthorized. Pwede makakompute ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba kami, nakapatid pa nga nung yung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Kaya parang tanawagan na rin ito sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung scrupulous yung mga tao na merong mga power hungry,
yung destabilizers, na mag-take advantage sa confusion o kaya sa situation, baka may madala na mag-react sa ating armed forces. No? Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of the confusion, pwede akalain nila, kasamahan nila yung nandiyan sa loob ng Senado. Oo, So, yun dapat. Senator Ping, ito nga planong panggugulo, no? Yung sa Intel Info. Ito ba ay bago? Ng NBI, Yes, ng NBI. Ito ba ay Actually, tama po yan. No? Sang-ayon na ako sa iyo, Sir Carlos Salagon. No? Sang-ayon po ako sa iyo. Marami dyan sa Senado ngayon, mga kababayan, no, na ang pinagsisilbihan nila, hindi na yung taong bayan. Totoo po yan. No? Kasi dapat ang pinagsisilbihan nito mga senador na to ay sambayan ng Pilipino. Taong bayan, konstitusyon. Diba? Pero kung titignan ninyo, ano nangyayari ngayon mga kababayan? No? Sino mga pinagsisilbihan nila? Diba? Tao. Tao na nagpapagalaw sa kanya. Hindi po taong bayan. No? Yun tao na makikinabang sila. Diba? Yun po yun eh. Tama po, no? Si Sir Carlos dito. Sangayon po ako sa kanya, sa sinabi niya, sa komento niya. Diba? Marami pong senador, mga kababayan, no, na hindi na taong bayan ang pinagsisilbihan. No, hindi ko po nilalahat ha. Marami po diyan na ang talagang pinagsisilbihan nila ay taong bayan. Pero marami rin po diyan, mga kababayan, no, na mga pansariling interest na lang talaga. No, yung kanilang mga ginagawa. At makikita nyo naman hindi na ako magsasabi kung sino. Makikita nyo naman kung sino sa kanila. Yung may mga pansariling interest na lang talaga, no? Kaya nandyan sila sa Senado. Di ba? bago ang SONA? Itataon? Hindi natin alam. Walang sinabing timeline si Director Matibag. Basta meron sa information, nagagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear sa Glory Bond Committee. Na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing. Kasi yung isang komite, magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwede tawaging hearing yun Yun nangyari kahapon. Yun ay isang consultative meeting. Dahil nga lang, nandun na rin yung ibang resource person. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource person tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside, wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pagramdam. Pero yun ang maganda na itulot. Na-share niya yung information, personal. Sina Senator President Pro Tem Gatchalian at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami, direkta, dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong intel information na merong frustration doon sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang, baka makonfuse nga yung napuprustrate sa loob ng process sa PNP, pagkatapos kala nila yung art element sa loob ng Senado na nagugulay kasama nila. Alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly. Alright, sige po, siguro babantayan